Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Last Sunday po, ito po i-share ko sa inyo. Last Sunday po, may isang buong pamilya po pumupunta, pero binigyan na natin siya ng series of exorcism. Hindi ko lang banggitin yung pangalan, pero taga Bohol sila. Isang dalagitan na nahihirapan talaga sa academics. Hirap na hirap siya. Intellectually, poor sa academics. Nahirapan siya sa pag-intindi. Before deliverance po ito, before exorcism, at merong maraming bumubulong sa kanya. Maliit, yung below average talaga yung mga grades niya. At dahil mga 2 buwan po natin binigyan siya ng series of deliverance and exorcism. Last Sunday yung last opening sa ating sa office. Close tayo ngayon, by the way. Close tayo buong Holy Week po dahil Holy Week po. Close tayo. And then alam nyo ba na tuwang-tuwa nagkwento yung lula. Sabi niya, Father, na amaze kaming lahat sa apo ko. So bakit lula? Bakit lula na amaze ka? Dahil below average po itong apo ko. For how many years? Pero nabigla yung kaklase niya, nabigla yung guro niya, nabigla din kami. Alam niyo, Father, lagi itong score niya 0, no? Pero ngayon, Father, perfect na. Na-amaze nga yung niya, Father, extraordinary na yung talino niya. Yung IQ niya ay tumaas after series of deliverance, series of reception of the sacrament of confession, the sacrament of the Holy Eucharist. At nung first time na nakita ko yung bata, dahil mga 2 months, kung hindi ako nagkamali, 2 to 3 months, kami nag-exercise sa bata, mawala sa sarili talaga. No? Mawala sa sarili, magsasalita ng siya lang, ng kusa. Ang pumasok sa kanya ay si Satan or si Lucifer. No? Satan and Lucifer pumasok sa kanya. Nagsasalita pa yung mga demonyo. Nagulat nga. Nataranta yung nanay nang una nating ini-exercise yung anak niya. Nataranta. Umalis talaga sa deliverance room. Natatakot eh. Yung tatay na lang ang matamlay yung bata. Wala sa sarili. At walang sigla yung mukha niya. Pero last Sunday, punong-puno ng sigla yung mukha niya. Punong-puno ng kaligayahan yung mukha niya. No? At damis nga ako sa storya ng lola dahil below average yung apo niya, pero ngayon ay above average na po. More than average na po. Dahil lagi nang na-perfect sa exam. Alam niyo yung deliverance book, yung mga prayer, mag-self-deliverance siya, namanghanga sila eh. Ang dali niya na-memorize eh. Bakit? Sabi ng lula, ang dali niya na-memorize, Father. Kahit nga ako, hindi ko yan na-memorize. Yung
yung lahat ng prayers sa deliverance. Meron ako na-memorize, pero hindi lahat. Pero siya, na-memorize niya. So, natutuwa yung buong pamilya, mga kapatid. Yan po ang ganda ng mga sacramentals ng simbahan kapag isi-share natin at i-promote natin sa buong simbahan, mga kapatid, at yung pamilya nila ang mag-deliverance sa bahay nila. No? At dahil na-torture yung mga demonyo, umalis at liberated na po yung bata, hindi na siya nag-react. Last Sunday, ako po ay lubhang natuwa at masigla yung bata po doon, ang kasiglahan yung mukha niya. Magaan na po yung kanyang pakiramdam. Hindi tulad ng dati, mabigat, mawala siya sa sarili. Salamat tayo sa Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki dito. Galing yung Ministry of Deliverance, hindi po ito kay Father Darwin, hindi po ito kay yung sacrament, hindi po ito instituted by Father Darwin. It is instituted by Christ. We are so blessed dahil sa simbahan na tatag ni Kristo para sa atin. So, huwag kayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Lapit tayo sa simbahan. Huwag kayong dumistansya sa simbahan. Dahil ang simbahan, dahil hindi naman perfect yung mga pari, hindi perfect yung mga hierarchy, pero Jesus is perfect. He is the one founded the Catholic Church. So, huwag kayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Dagdagan natin yung ating dasal. Dagdagan din natin yung ating pananampalataya. Yan ang kinakailangan ko. Yan ang kinakailangan natin. Wala tayong dapat ipagmalaki dito sa mundong ito. Yung influence natin, hindi dapat yan ipagmalaki. Yung mga bagay na nasa atin, hindi yan dapat ipagmalaki. Yung mga achievements natin, hindi dapat yan ipagmayabang. No? Hindi dapat ipagmayabang. We are proud, but hindi tayo wala tayong dapat ipagmayabang talaga. Wala tayong dapat ipagmayabang. Lahat ng nasa atin ay hindi atin. At pati yung buhay natin ay hindi atin. Sana sa Lent na ito ay yan ang ilalagay natin sa ating puso at isipan po. At hingi tayo ng tawad, paumanhin sa mga tao na nagkasala tayo. It is a humble act, mga kapatid. At maraming salamat sa inyong panunood dahil may anwanting pa tayo. Quick live lang tayo para ma-inspire naman tayo, no? At salamat sa inyong lahat na sumusuporta sa ating punto per punto. May subscribers pag-subscribe sa YouTube channel din natin. At lahat ng live natin ay i-re-upload natin din sa YouTube channel natin para hindi lang ako magbabasa. Salamat pala sa mga nagpadala ng mga stars. Ang Diyos na po ang magsukli sa inyong kabutihan po. At marami nagko-comment, hindi ko na mabasa, mga kapatid. So, salamat, nakabalik tayo sa YouTube. At merong mga kapatid natin naghahanap natin sa YouTube. Nandito tayo ngayon sa YouTube. At patuloy tayo. Fight Team Maria, ipagdasal niyo po yung team natin, ang team ni Cristo, at ang buong Catholic Faith Defender sa buong Diocese of Tagbilaran na mabigyan ng tibay ng loob, inspiration from the Holy Spirit, not from anyone else, not from anything else, but for inspiration from the Holy Spirit. Yan ang kinakailangan natin upang makapatuloy tayo sa pagsiwalat ng katotohanan despite sa ating sariling mga weaknesses. So, Fight Team Maria, tatak sa FD with a humble heart. The Lord be with you. The Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.